Dear Kuya Bono, gusto ko talagang paniwalaan na okay lang ako kahit na sinasabi nila, pati ng mga doktor ko na may condition ako sa pag-iisip. Wala akong nararamdamang masakit sa katawan ko or anything, pero sa isip ko, nalilito ako sa ideya na bakit yung pakiramdam kong tama ay mali daw pala. Alam kong maraming nagbago sa akin, mentally and emotionally, mula pa noong maging kami na ni FR. At kahit sa chat lang niya sinasabing magpakasal na kami ay parang bumibigat ang pakiramdam ko. Alam kong mahal ko siya pero hindi ko gusto yung ideyang mag-aasawa na ako. Kabilang sa mga pagbabagong ito ang pagkaka-appreciate ko na ng mga ballad o love songs na dati ay hindi ko naman gusto. Naboboring nga ako dati kapag nagpapatugtog si Ate Aurora ng mga favorite love songs niya sa bahay namin noon sa Bulacan. Pero at that time, last year, 2022, kung kailan suspetsya ng neurologist at psychiatrist ko na may diferensya sa akin, nagre-reflect ako sa kantang You Light Up My Life, lalo na sa linyang It Can't Be Wrong If It Feels So Right. Sa Tagalog, hindi ito magiging mali kung pakiramdam mo naman ay tama. Pero syempre, nalilito ako. May boyfriend kasi ako, si FR, Floyd Rankin. Pero bakit mahal na mahal ko si Kaya? Noong 2020, nagtapos ang kwento ko sa nangyaring quarantine birthday ko sa Baguio, buwan ng April, at kasagsagan pa ng lockdown. Pero si FR ay nakagawa ng paraan para mapuntahan ako at maibigay ang craving ko na ube makapuno ice cream. Kahit nasa San Jose del Monte pa siya nang galing, pero syempre sa Baguio na siya nakabili ng ice cream. Everyone experienced the trauma brought about by the pandemic. Yung iba physical or health-wise ang naging negative effect ng pandemya sa kanila. Sa akin naman ay mental and emotional. Pero sa totoo lang, akala ko noon ay normal lang yun. Pero hindi daw pala. At nagamit ko pa nga ang programa mo para sa pagsisikap kong maging okay lang ako noon. I started writing my story every day para malibang ako. I also use Messenger para magkaroon ng mga kausap para matakasan ko lang yung nagsisimula na palang mental illness ko. Pero it is quite confusing to think na ang pagkakasagot ko kay FR ay isang delusion lang. Alam kong marami sa inyo, lalo na sa mga nakarinig ng part 1 ng story ko, ang malilito. Pero maniwala po kayo, ganun din ako. I know na may mga kinilig sa paraan ko ng paglalahad ng story ko.
Marami din siguro ang napataas ang kilay dahil sa last part ay 4 na lalaki pa ang nagsabay-sabay na manligaw sa akin. Tapos sa huli, yung nakaakyat lang ng Baguio at nagbigay ng craving kong ice cream ang sinagot ko. Ang babaw, di ba? Oo, naniniwala din ako na medyo mababaw yun, pero hindi rin kasi matawaran ang effort ni FR na sa kabila ng mahigpit na lockdown ay nagawa niya ng paraang makita at mabati ako ng birthday ko. And that somehow proves yung sincerity niya sa akin. Pero naisip ko din kasi, baka kagaya din lang ng nakararami noon si FR na sobrang nababagot sa lockdown. At kilala ko siya, lagi ay gusto niya ng adventure. At pwede ko talagang isipin na yung pag-akyat niya ng Baguio noon ay hindi 100% para sa akin kundi dahil bored na siya at takam na takam ng mag-adventure. Nag-decide siyang sumugal kasi 2 malalaking dahilan ang hawak niya. 1, patunayang seryoso siya sa akin. 2, yung thrill sa pagbabiyahe kahit bawal. At nagtagumpay siya sa adventure niya. Nagtagumpay din siya sa akin kasi dahil doon, sa 4 kong manliligaw noon ay siya ang sinagot ko. But now, ang tanong, totoong-totoo ba na mahal ko siya? Sa mental condition ko noong panahong yun, sure ba talaga ako na handa na akong makipag-commit sa isang relasyon? O isa lang yun sa mga paraan ko para gamutin ang mental condition ko? But wait, baka nabibigatan po kayo sa salitang mental condition. Hindi po ako baliw, wala akong saltik. Pero ayon nga sa mga doktor ko sa Maynila pa, baka daw may certain type of mental illness ako. Kaya lang ang nakakalungkot ay nakuha ko mismo ang confirmation na may diferensya sa akin mula mismo sa aking ina. At mula nga nung lumipat na kami ni Mama dito sa Camarines Norte, araw-araw kong pinapansin ang mga kilos at isip ko. Kaya para tuloy akong sumasang-ayon na sa doktor na baka may sakit nga ako. Pero bakit ganon, Kuya Bono? Ramdam kong tama. Yun ang sabi ng puso ko. Walang mali. Everything is fine, pero sabi naman ng isip ko, mali. Nasaktan ko tuloy ng sobra si Kaya nung sabihin kong delusyon lang yung damdamin ko para sa kanya. Baka epekto lang ng sakit ko sa utak ang nararamdaman ko sa kanya. And he hated me for that. Ako pa daw ang kauna-unahang babaeng nagpaiyak sa kanya. Ang lupit ko daw. Wala naman daw siyang ginawang masama sa akin pero nagawa ko daw paglaruan ng damdamin niya. Wala akong maalala na umiyak ako dahil kina FR, Tobo or Ali or sino man sa mga lalaking nagustuhan ko noon. Kasi alam kong matatag ako. Akala ko noon tomboy ako eh. Tsaka bilib ako sa kakayahan kong ipagtanggol ang sarili ko. Hindi lang dahil sa marunong ako sa Aikido kundi dahil sa magaling ang utak ko sa pag-iisip ng strategy para matalo ko ang kalaban ko. Pero si Kaya ang natatandaan kong unang lalaking nagpaluha sa akin dahil sa pag-ibig. Nagulat din ako noon, bakit ako umiiyak?
Parang hindi ako yun na. At nagawa ko pang humarap sa salamin noon to make sure kung may luha ba talagang umaagos sa pisngi ko. Meron, pero pinunas ko din kaagad. At ang sabi ko noon sa sarili ko ay, "No, this is wrong. This can't be me. Hindi ako ganito. Matapang ako, matibay ako. Hindi ako iiyak dahil lang sa lalaki." Hindi lang pagsuporta sa kagustuhan ng mama ko ang pagsama ko sa kanya dito sa Daet, Camarines Norte, kundi dahil alam ko na hindi ko talaga kayang mabuhay na wala siya. Masayang masaya at excited sa mama sa bagong chapter daw ng buhay niya dito sa Camarines Norte. Well, I should know na buong buhay niya ay wala siyang ginawa kundi ang ipaglaban ang teritoryo niya sa buhay ni Papa na isang playboy. On and off ang relasyon nila noon. Kahit nung may asawa na si Ate Aurora at college na ako, ganun pa rin sila. Mahal na mahal ni Mama si Papa at parang siya yung tipong hindi kayang mabuhay kapag nawala si Papa. Alam ko din na ilang beses challenge ni Mama ang sarili niya na pakawalan si Papa dahil kaya niya kahit wala si Papa, pero konting effort lang ni Papa para amuin si Mama, agad namang lumalambot si Mama at magiging sila ulit. Nasanay na nga kaming magkakapatid noon sa trend nila, para sila mga bagets na away-bati, maghihiwalay, magkakabalikan. Pero nung graduate na ako ng college, biglang tumayo si Mama sa harap ko isang araw at ang sabi, "This is it, Elizabeth. Sign na ito na kailangan ko talagang mag-let go at magsimula ng panibagong buhay. And ang tanong ko lang sa'yo ay, are you with me?" Medyo nalito ako noon at medyo natatawa kasi matanda na ang babaeng nasa harapan ko. Malapit ang maging senior citizen, magsi-60 na, pero anong sabi niya? Mag-let go at magsimula ng panibagong buhay. "Ma, linawin mo. Hindi ko gets. Hindi ako makarelate." Sagot ko sa kanya, "Yes, of course. I'm just asking you, Elizabeth. Sasama ka ba sa akin?" "Yes, of course. Bakit hindi ina kita?" Ito na lang ang sagot ko kahit wala pa akong alam kung saan ko siya sasamahan. Pero ang totoo nun, Kuya Bono, ay since mag-18 ako, parang mas lalo ako naging clingy sa mama ko. Yung tipong hindi ako mabubuhay ng isang araw kapag wala siya. Alam ko na hindi ako tamad, Kuya Bono, pero hindi talaga ako nakakatapos ng anumang gawain sa bahay. Alam ko kung paano gawin pero hindi ko ito matatapos hanggang sa si Mama lang din ang gagawa at tatapos. Napansin ni Mama ang ganitong attitude ko tuwing may ipapagawa siya sa akin kaya hindi na siya nag-uutos sa akin. Sa totoo lang, pati mga gawain ko sa school noon, pinupuwersa ko lang ang sarili ko noon para matapos ko kasi alam kong babagsak ako kapag nagpabaya ako. So that day na tinanong ako ni Mama kung sasama ako sa kanya, yes kaagad ang sagot ko kasi hindi ko talaga alam kung paano ang mabuhay kapag wala siya, kapag hindi ko siya kasama. "Good, so start packing up your things. Aalis na tayo ng Baguio." Tila excited si Mama nung sabihin niya ito, pero hindi naman nangyari kaagad dahil hindi siya basta pinayagang mag-retire sa trabaho niya. Kulang 1 taon pa, Kuya Bono, bago natuloy ang pag-uwi namin dito sa Camarines Norte.
Si Mama Kuya Bono ay ampon ng isang may kayang pamilya. Pero siya ay inapi ng 3 sa 4 na totoong anak ng umampon sa kanya na puro mga lalaki. Isa lang ang nagturing kay Mama na parang totoong kapatid, si Tito Moncho na siyang bunso sa 4 na lalaking yon. Noong makatapos ng college si Mama, namatay na noon ang babaeng umampon sa kanya. At dahil hindi niya gaanong kaklose ang tatay-tatayan niya, ay nagpasya siyang umalis na lang ng tuluyan. Napadpad ito ng Bulacan at doon ay nakilala niya si Papa. Taong 2019 noong pumanaw na rin ang nanay-nanayan ni Mama pero hindi niya ito nalaman. Nahanap lang siya ng bunsong anak ng mga umampun sa kanya na si Tito Moncho sa Facebook noong June 2020. At nagkaroon sila ng communication at noon sinabi ni Tito Moncho na may iniwang mana ang magulang niya para kay Mama. 4-door apartment sa Dait. Luma na daw pero may mga umuupa. Mula noon si Mama na ang tumatanggap sa mga renta. Pinapadala ito ng sekretary ni Tito Moncho sa bank account ni Mama. August 2022, umalis na raw ang umuupa sa pangalawang pinto ng apartment at noon naisipan ni Mama ang umuwi ng Camarines Norte upang mapirmahan na ang mga papeles na magpapatunay na sa kanya na ang property na yon. Pero nagbago ang isip ni Mama dahil na rin sa patuloy pa ring pambababae ni Papa kahit na matanda na ito. Nagdesisyon si Mama na tuluyan ng putulin ang relasyon nila ng aking ama at siya daw ay magsisimula ulit ng panibagong buhay dito sa Dait. At ito nga ay nangyari, Kuya Bono. Kasama ako. Nagbiyahe kami October 9, 2022, sakay ng isang taxi na inerkila ni Mama at nakabuntot sa amin ang truck kung saan nakasakay ang mga gamit namin mula sa apartment namin sa Baguio City. Madaling araw kami nagbiyahe, umaga kami nakarating noong sumunod na araw dahil inabot ng 15 hours ang paglalakbay. Kasama na doon ang mga oras ng pagkain at pagpapahinga namin. Tumigil kami saglit sa sentro ng Dait. Umaga na noon pero hindi pa sumisikat ang araw. Si Mama lang ang bumaba at nag-doorbell sa malaking bahay ni Tito Moncho. Kinuha lang ni Mama ang mga susi dito sa apartment. Pagkatapos nun ay tumuloy ulit kami palabas ng sentro hanggang sa puro bahay na lang ang nakikita. Pagbaba namin, siya namang pagsikat ng haring araw at tumambad sa akin ng isang magandang tanawin na nagdulot ng gaan sa aking pakiramdam. Halos baryo na kasi ito. Sementado ang daan, maraming bahay pero magkakalayo at maraming puno at halaman sa harapan ng mga bahay. Namiss daw ni Mama ang apartment na ito dahil dito sila tumira noong maliit pa siya. Wala pa daw silang malaking bahay noon. May nag-iisang gate ang 4 na unit na apartment. Ang nasa harap na unit o yung tabi ng kalsada ay ang door 1. Ito ang una mong madadaanan kapag papasok ka ng gate. Nasa dulo siyempre ang pang-4 na pinto. May makipot na daanan pagpasok mo ng gate. Sementado ito pero dahil makipot ay tricycle lang ang kasya para pumarada, hindi kasya ang kotse. Itong taas ay tabla ang dingding at napipilas na ang kulay light blue na pintura nito noon nung dumating kami last year. Ang ibaba ay purong konkreto naman. May kakaibang amoy sa loob ng pangalawang unit noong pumasok kami, pero kagad ko ring nakasanayan. Amoy yun ng kalumaan, pero si Mama ay nakangiti na parabang sinasariwa ang mga alaala niya dito. Ako naman noon ay magsisimula pa lang siyempreng bubuo ng mga alaala. Ngunit hindi ko sukat akalain na hindi rin kalulugdan ng matinukong pag-iisip ang mga alaalang maiipon ko dito. Dahil kaagad ay nahulog ang loob ko kay Hezekiah nung una ko pa lang siyang makita at makasama.
Si Hezekiah o Kaya ay nakatira sa pangatlong pinto ng apartment kasama ang kanyang lola Mina. Gwapo siya. Medyo maputi, makinis at may masayang ngiti. Noong nagbaba ng gamit ang dalawang lalaking kumontratang maghakot na mga gamit namin ay kaagad lumapit si Kaya at tumulong. Isang kahon ang binuhat niya pero paglabas niya ng apartment ay lumapit siya kay mama at ang sabi ay magtatawag lang daw siya ng tropa niya. Pagbalik nga niya ay 3 na lalaki pa ang kasama niya at napapangiti ako noon dahil may naalala ako sa mga itsura nila habang mabilis na naglalakad palapit sa truck. Naalala ko noon sina Tobo, FR, Arias, Timo at Klong Klong noong nasa ganong edad din kami. Sila naman sina Kaya, Baron, Miggy at Kyle. Tagalog naman sila Kuya Bono although may mga expression silang hindi ko maintindihan. Bicol region kasi ang Camarines Norte. Masaya sila habang ginagawa nila ang paghahakot. Tita ang tawag nila kay mama na siyang lagi nilang tinatanong kung saan ibababa o ipopwesto ang mga binubuhat nila. Si mama naman ay nag-order ng breakfast sa Jollibee na siya namin kinain sa harap ng apartment noong matapos silang maghakot. Si Miggy, narinig kong sinabi niyang 2 taon na daw yata ang nagdaan mula nung huli siyang makakain ng Chicken Joy. Napasulyap ako sa kanya noon dahil sa tingin ko ay hindi naman siya mukhang mahirap. Siya nga ang pinakamaputi, hindi nga lang pogi. Ang pinakagwapo talaga sa kanila, pwedeng itumbas kay Tobo noon ay si Kyle. Maganda pa ang forma kahit nakapambahay lang. Pangalawang pinakagwapo si Kaya at ang kapansin-pansin kay Kaya ay yung galaw niya. Parang ang tibay niya. Wala kang makikitang kalamyaan sa mga kilos niya. Alam kong kulang ako sa tulog at pagod ako sa napakahabang biyahe mula Baguio hanggang Daet, Kuya Bono, pero hindi talaga ako inantok hanggang 2:00 ng hapon na siyang masasabi kong tapos na kami talaga sa pag-aayos. Nagtaka din ako sa sarili ko noon kasi ang tagal ng trabahong yon, pero kasama talaga ako sa mga gawain hanggang sa natapos ito. Sanay na kasi ako Kuya Bono na hanggang simula lang ako sa lahat ng gawain ko. Pero ang trabaho nga yun, yung paghahakot at pag-aayos sa loob ng apartment ay natapos at kasama ako. Pero agad ko ring naisip na dahil yun kinakaya at feeling ko hindi naman talaga kami nagtatrabaho kundi parang naglalaro lang. Dito na rin nananghalian yung 3 noon. Nagpa-deliver lang ulit si mama mula sa restaurant na nakita lang niya online. Si Kyle lang ang umuwi nung bago magtanghalian dahil birthday daw ng lola niya na taga-Talisay. That time, Kuya Bono, ay ka-close ko na sina Miggy at Baron. Si Baron ang madaldal at hindi mahiyain. While si Kaya, pangiting-ngiti lang pero parang siya ang leader. Siya ang madalas kong magmando sa mga kasama niya. Matapos ko silang marinig tungkol sa pagka-excited nilang pumasok ulit dahil magsisimula na noon ang face-to-face classes ay tungkol sa basketball naman ang sumunod na topic nila. At noon ako'y nagsimula namang makisaw-saw sa kwentuhan nila dahilan para maging close kaagad sa akin sina Baron at Miggy. Nung matapos ang trabaho, dahil tumulong pa sila sa paglilinis at pag-aayos sa loob ng apartment, kay mama sila nagpaalam at nakita kong inabutan sila ni mama ng pera. Si Kaya ang humarap kay mama at tinanggihan ng pera, pero nagpumilit si mama at kay Miggy na lang niya ito inabot. Paghati-hatian na lang daw nilang 4 yung 1,200. Noong paalis na sila, nakita kong lumingon sa akin si Kaya at bahagyang ngumiti. Kinilig ako bigla, pero kaagad ko ring napansing mali yun. Bakit ako kikilighin sa isang 15 years old?
Nagsimula akong mag-alala para sa sarili ko nung sumapit ang gabi ay nakatulog nga ako ng maaga pero nagising ng madaling araw at sa halip na mag-reply sa mga chat at text ni FR, ay pinili kong lumabas sa balcony ng kwarto ko. Yung nasa harap kasi ang pinili kong kwarto sa 2 kwarto dito sa taas. May balkonahe ang bawat unit at otomatiko akong lumingon sa balkonahe ng pangatlong unit kung saan nakatira si Kaya at Lola Mina. Walang tao dahil pasado 12:00 na noon. Nahirapan na akong makatulog kaya't nag-reply ako sa mga chat ni FR. Ang dami na. Hindi na siya online pero ayokong isipin niyang hindi ko binasa ang mga chat niya kaya't nag-reply pa rin ako. Pero Kuya Bono, dumaan pa ang mga araw na parang wala na akong damdamin para kay FR. At kay Kaya na talaga ako nagkakagusto. Para akong teenager ulit na wala nang ginawa kundi ang mag-abang sa pagdaan ni Kaya sa harap namin. Kabisado ko ang oras ng pag-alis at pagdating ni Kaya mula sa school. At ako'y pupwesto sa bintana sa likod ng kortina para masilip man lang ang pagdaan niya. At kapag nakita ko na siya, kilig na kilig ako. "22 na ako that time. 15 pa lang siya. Pero I know na in love ako sa kanya. Alam ko hindi tama ito Kuya Bono kaya't nagbasa-basa ako sa internet tungkol sa kahangalang nararamdaman ko. Ang dami kong nabasa pero mas pinaniwalaan ko yung condition na kung tawagin nila ay Peter Pan Syndrome o dili kaya ay Cinderella Complex. Hindi naman daw ito kabilang sa listahan ng World Health Organization bilang mental disorder. So wala akong sakit sa pag-iisip. Pero nag-aalala talaga ako kasi alam kong yung nararamdaman ko kay Kaya ay hindi tama. Isa itong kabaliwan. Sinubukan kong labanan ng damdamin kong yun Kuya Bono. Nag-apply ako ng trabaho at pinalad namang matanggap bilang clerk sa isang kasa ng motorsiklo. Mababa lang ang sahod pero kailangan ko talagang abalahin ang sarili ko. Hindi pa kasi ako nagtitake ng board exam noon. Talagang fresh graduate ako at hindi ko pa nga din nakukuha ang mga credentials ko sa SLU. Okay naman yung unang 2 araw ko sa trabaho. Nasunod ko naman ang mga instructions ng manager ko pero nung seryosohan na, may pressure na sa akin bilang empleyado ay nagsimula na akong ma-stress. 10:00 pa lang ng umaga, gusto ko nang umuwi. Parang miss na miss ko ang mama ko. Hindi ako komportableng ginagawa ko ang trabahong hindi ko naman gusto. Pangatlong araw ko, pinatawag ako ng manager ko at tinanong kung interesado daw ba talaga ako sa trabaho. Napapansin daw kasi nila na parang wala akong focus sa trabaho at parang napipilitan lang ako. Sinabi ko na interesado ako sa trabaho ko at kaya ko lahat yon. Well, naniniwala ako sa'yo. Almost perfect na yung exam mo at maganda rin ang interview mo. Pero bakit ngayong actual work na nadidisappoint na ako sa'yo? O baka naman may personal kang problem, Elizabeth, kaya hindi ka makapag-focus? Wala, sir. Mabilis kong sagot kasi wala naman talaga. Pero later on nga, Kuya Bono, naisip ko at natanggap kong meron pala. Meron akong napakalaking problema. 2:00 ng hapon nung araw na yon, pangatlong araw ko sa trabaho ay natagpuan ko ang sarili ko sa CR ng kasa umiiyak. At bago yun para sa akin kasi hindi ako iyakin. Nakilala ko ang sarili ko bilang matapang, totomboy-tomboy. Kaya ko nga magpabagsak ng lalaki pero bakit nung araw na yon feeling ko down na down ako
Ang hina-hina ko. Para akong inaapi ng mundo kahit hindi naman. Parang napaka-helpless ko pero wala namang dahilan. Pang-apat na araw ko sa trabaho, maaga ulit akong pumasok. Nakabihis na parang mature na babae. At nakikinig ako sa kwento ni Ate Marie na ka-share namin. Siya ang laging pinakamaaga nakakarating sa casa dahil siya ang may hawak ng susi. Pero makakapagbukas lang kami ng casa kapag dumating na yung utility namin na siyang magtataas ng mga roll-up door. Nagkukwento si Ate Marie noon tungkol sa bunso niyang anak. Nang dumaan ang 4 na batang lalaking nakasakay sa kanilang mountain bike. At napako ang tingin ko sa kanila. Parang bigla ay nabuhayan ako, biglang sumigla ang pakiramdam ko na para bang gusto ko nang umuwi, magbihis at sumakay din sa bike ko. Pero bigla akong nahimasmasan sa katotohanan ng wala na pala akong bike. At matagal na panahon na yung nagbabike ako, kasama ko sina Tobo, FR, Klong-Klong. Nalito ulit ako sa naging kondisyon ng utak ko nung umagang yon, para kasing totoong pwede akong umuwi na lang basta at sumakay sa bike ko. Gaya noon. Nalito ako kasi sa ilang segundo ay parang nabuhay ulit ako nung panahong nasa ganong edad ako. Yung mga panahong kasama ko sina Tobo at halos araw-araw akong nagbabike sa ginagawang subdivision noon sa San Jose del Monte, Bulacan. That day sa casa, 11:00 pa lang ng umaga, hindi na ako okay. Nilagnat na ako at hindi na talaga ako makapag-focus sa trabaho. Dahil doon ay nagpaalam ako sa boss ko, pero kitang-kita ko sa mukha niya ang kawalan ng tiwala. Pinayagan niya akong umuwi pero sabi niya ay asahan ko raw ang tawag niya. Umuwi nga ako, Kuya Bono. Nakatitig sa mukha ko si Mama nung pagbuksan niya ako ng pinto, pero wala siyang imik. Umakyat ako sa kwarto ko at doon ako umiyak ng umiyak. Dahil litong-lito na talaga ako sa sarili ko. Kumatok si Mama bago pumasok. Nadatnan niyang basa ang mukha ko ng luha, pero wala pa rin siyang imik. Sa halip ay niyakap niya ako at ang sabi niya, "That's okay, Elizabeth. Magpa-check up na lang tayo sa Maynila." Nagtaka ako sa narinig ko kay Mama. Kumalas ako sa pagkakayakap niya at tumitig ako sa mga mata niya. "Am I sick?" Tanong ko. "Malalaman natin. Bukas, luluwas tayo ng Maynila." "Pero Mama, paano mo nalaman na hindi ako okay?" "Matagal ko nang alam. Matagal ko nang napapansin. And anak, kung sakaling tama ang kutob ko sa kondisyon mo, baka magmana ka sa lola mo, sa nanay ko." "Po? Hindi ko nakita yung nanay ko sa ganyang sitwasyon, pero marami akong narinig na kwento mula sa tita ko na siyang parang nag-alaga sa nanay ko nang buhay pa siya." "Ano ba yung naging kondisyon ni Lola?" Tanong ko, pero ni minsan kasi ay hindi ko nakita ang lola ko, Kuya Bono. Maging si Mama nga ay hindi niya masyadong matanda ng nanay niya dahil grade 2 lang daw siya noong mawala ito. Isip bata daw. Yung parang hindi naka-move on sa kabataan niya. Pero hindi siya abnormal o autistic. Hindi naman daw kasi yun sakit sa isip or anything. Ang tawag daw doon ay Cinderella Complex. Noon, Kuya Bono, ay lalo akong ninervyos at napahawak pa ako kay Mama. Kasi tumugma sa nabasa ko sa internet ang sinabi niya. Napaiyak ulit ako sa harap ng Mama ko na alam kong hindi niya nakasanayan dahil lumaki akong pasaway at parang lalaki ang mga gawi. Niyakap lang ako ni Mama habang tinatapik ang likod ko
At sa totoo lang, Kuya Bono, napapayapa ang kalooban ko sa tuwing kayakap ko ang mama ko. Dalawang doktor ang magkasabay na humarap sa amin ni Mama sa sikat na ospital sa Maynila. Isang neurologist at isang psychiatrist. Dati nang nakapag-inquire at nakapag-book si Mama bago pa kami lumuwas. May kakilala kasi ang kaibigan ni Mama sa ospital na yon, kaya't advance ay nakapag-book kami ng appointment sa dalawang doktor. Wala daw gamot o tableta o kapsula, pero may mga therapy na kailangan kong pagdaanan. Nasabi nila ito bilang conclusion sa mahabang question and answer portion nila sa amin ni Mama. Nag-focus sila sa mga tanong tungkol sa kabataan ko. Kung inabuso daw ba ako noon, kung nakaranas daw ba ako ng pagmamaltrato noon. Lahat naman ay hindi ang sagot namin, pero nasilip nila yung parte na naging magulo sina Mama at Papa noon. Laging nag-aaway, at kapag gano'n ay tumatakas ako para hindi ko sila makita, hindi ko sila marinig sa pag-aaway nila. Naikwento ko din dahil pinilit nila ako yung tungkol sa kasalukuyang estado ng emosyon ko o ng puso ko, yung kung may minamahal daw ako. Sinabi kong may boyfriend ako, pero kahit nakakahiya, Kuya Bono, kay Mama, ay inamin kong lihim akong sobrang nagmamahal kay Kaya na mas bata sa akin ng halos 7 taon. Naramdaman ko kaagad ang paghawak ni Mama sa kamay ko noong mabanggit ko ang pangalan ni Kaya. Hinawakan niya ang kamay ko at matagal bago niya ito binitawan. Nasilip din ng mga doktor yung idea na natakot daw ako sa pag-aaya ni FR ng kasal. Yun daw ang nag-trigger sa mga sintomas ko. Dahil hindi ko gusto ang mag-asawa at sumabak sa mature na buhay. Dahil ang gusto ko talagang balikan ay yung kabataan ko. Tumawag si Mama kay Papa noong nandito na ulit kami sa Dait. Ibinalita ni Mama ang kondisyon ko dahil kahit hiwalay na daw sila ay may responsibilidad pa rin sa akin si Papa. Ang payo ng mga doktor ko, labanan ko ang sakit ko. Sa tuwing makakaramdam ako ng pagnanasang bumalik sa kabataan ko, labanan ko. Sa tuwing magsisinungaling ako, labanan ko. Itama ko kaagad. Kahit anong feelings na hindi normal sa edad ko, labanan ko. Labanan ko lahat ng sintomas ko hanggang sa masanay daw ako. Pero si Mama, umiyak sa harap ko nung sabihin niyang, yung mga sintomas na mental, gaya ng pagsisinungaling, at parang nabubuhay ka sa nakaraan mo, pwede mong labanan, anak. Pero yung damdamin mo, para kay Kaya, huwag mo labanan. Pero Mama, paano yun? Hindi naman tama yun. Basta anak, huwag mo labanan. Kasi iba kapag emotional na yung maging cause ng stress mo. Pero sabi ng mga doktor, labanan ko lahat ng sintomas ko. Hindi, mga doktor sila sa utak. Nagtaka ako, Kuya Bono, kasi napasigaw na halos si Mama at lalo pang lumala ang pag-iyak niya. Naisip ko na baka
May kinalaman yon sa naging kondisyon noon ni Lola, ang nanay niya, kaya ang tanong ko ay, Ma, ano ba talaga yung nangyari kay Lola? Natatakot ka ba na mag-aaya ako sa kanya? Marahan ang naging pagtango niya. Nagpakamatay daw siya dahil hindi niya kinaya yung stress sa paglaman sa emotional symptoms niya. At ayoko mangyari sa iyo yun, Elizabeth. Sa totoo lang, inasahan ko na ito. Alam kong mangyayari ito kaya nagpasya akong lumayo tayo sa lugar kung saan maraming nakakakilala sa atin. Dito wala akong pakialam kung sabihin nilang immoral tayo, pumapatol ka sa bata. Wala akong pakialam sa kanila. Basta ang gusto ko, anak, mabuhay ka. Hindi ko kaya kapag nawala ka. Oy, ba't di ka namamansin? Ito ang biglang lumabas sa bibig ko nung bigla kong makita si Kaya na padaan sa harap ng unit namin. Naka-school uniform na siya at nakasukbit ang backpack niya sa isang side ng katawan niya. Nasa balcony ako noon at natanaw ko lang siya. Noong tumingala siya ay nagtago ako kasi parang nagulat din talaga ako sa ginawa kong biglang pagbati sa kanya. Kumabog-kabog pa ang dibdib ko na parang teenager na makakausap sa wakas ang crush niya. Pero nang lumakad siya palayo patungong gate ng paatras ay nakita rin niya ako. Hi! Bati niyang nakangiti. Hello, papasok ka na? Tanong ko pero hindi siya sumagot. Sa halip ay binuksan niya ang bag niya, naglabas siya ng ballpen at notebook, nagsulat. Tsaka nilamukos ang papel, then ibinato sa kinaroroonan ko. Bumagsak ito sa tiles ng balcony at paglingon ko ulit sa kanya ay palabas na siya ng gate, pero bago niya ito sinara ay ngumiti ito ng matamis. Pinulot ko ang papel, binasa ko ang nakasulat. Ito ang Facebook name ko. Hindi kita mahanap sa Facebook eh. Ikaw na lang mag-add sa akin ha. Doon, Kuya Bono, nagsimula ang araw-araw naming communication ni Kaya. Hindi na ako pumasok ulit sa trabaho kahit na hindi naman tumawag ang manager ko. Nag-text lang noon ang secretary na kukuha na daw sila ng kapalit ko. So everyday mula noon ay nandito lang ako sa apartment. Isang hapon ng Sabado ay tumawag sa messenger si Kaya. Nasa kalsada sila ng mga barkada niya noon. May tambayan kasi sila sa gilid ng kalsada sa ilalim ng punong mangga na halos katapat lang ng gate ng apartment. Pero hindi ko ito natatanaw kahit nasa balcony pa ako. Kung siguro sa first door kami nakatira, matatanaw ko sila dahil may bintana ang first unit na nakaharap sa kalsada. May bisita kayo, naka-Fortuner. Ito ang unang salita ni Kaya nung sagutin ko ang tawag niya. Nahulaan ko kaagad na sina Papa at Ate Isabela ang dumating dahil dati na nilang nasabi na magbabiyahe sila para dalawin kami. Papa ko yan. Sagot ko kay Kaya. Magmamano ba ako? Napangiti ako sa tanong niya. Oo, magmano ka para isipin niyang mabait kang bata. Hindi na ako bata.
Liligawan na nga kita eh. Agad ay kinilig ako, Kuya Bono, pero agad din kumontra ang isip ko. Bye na, bababa na ako. Sasalubungin ko sila. Okay, sige. I love you. Dalawang araw at isang gabi naman sina Papa at Ate Isabela dito. Si Papa sa salas lang natulog. Kami ni Ate Isabela ang magkatabi sa kwarto at ang dami niyang kwento sa akin tungkol sa boyfriend niyang Norwegian. Sa Norway daw sila magpapakasal. Lahat ng plano ni Ate Isabela kapag mag-asawa na raw sila, nasabi niya lahat sa akin at nagdulot yun ng parang takot sa akin. Hinayaan ko lang siya magkwento pero nagse-cellphone ako. Kachat ko si Kaya na noon talaga ay nanliligaw na. Bumangon pa ako noon, dinampot ko ang monoblock na upuan tsaka ako tumambay sa balcony. Labas ka sa balcony. Chat ko kay Kaya. Sige, titingnan ko kung hindi nakalakang kwarto ni Lola. Reply niya, si Lola Mina kasi ang nakakwarto sa pangharap na bedroom. Yung may balcony, hanggang sa nakita ko ang ilaw ng cellphone ni Kaya sa paglabas niya ng balcony. Madilim kasi at pati ako ay hindi rin nagbukas ng ilaw sa balcony. Aninag ko pa rin ang gwapo niyang mukha dahil sa ilaw ng screen ng cellphone niya. Magkaharap kami pero isang unit ng apartment ang nasa pagitan namin. Nag-usap kami pero sa messenger. Bawat send, magtitinginan, magingitian. Bakit gising ka pa? Di ba may pasok ka bukas? Hindi uso sa akin ang antok kapag kachat kita. Ayun eh, baka naman nag-games ka lang kaya gising ka pa. Wala nang game sa phone ko. Tinigilan ko na ang ML kasi may ML na ako. Ha? Anong ML? Inaantok ka na yata. Mali-mali na yung chat mo. Sabi ko, matagal ko nang inan-install ang ML ko, Mobile Legends, kasi may ML na ako, my love. At ikaw yun, Elizabeth. Sabi ang palayaw ko. Wow, ang ganda pala ng nickname mo. Kala namin Beth. Kaya, bakit ka nalilikaw? Di mo ba alam na 7 taon ang tanda ko sa'yo? May ano naman, yung tatay ko nga 21 years ang tanda niya sa mami ko eh. Nasaan pala sila? Bakit dalawa lang kayo ng lola mo dyan? May ibang pamilya ang mami ko. Yung daddy ko naman, dati nang may original na pamilya. Parang naging kabit lang niya si mami nun. Nasaan sila? Si mami nasa Atimonan, Quezon. Si daddy nasa Naga. Sino nagpapaaral sa'yo? Tita ko sa father side, nasa Japan siya. Tsaka tito ko sa mother side, siya isang pare. Si mami kasi mahirap yung napangasawa niya at marami pa silang anak kaya hindi na kami humihingi sa kanya. May tito ka palang pare? Oo, panganay na anak ni Lola. Nasa Cebu naman siya. Sa kanya ako noon nakatira. Sa Kristan nga ako dati eh. Nagloko lang ako kaya ako pinauwi dito. At pinasamahan na lang ako sa lola ko. Anong klaseng pagluloko ang ginawa mo? Marami eh. Basta, hindi ako bagay doon. Hindi ako ganun kabanal. At saka, ayoko na makasama yung mga pare. Okay. Balik tayo sa unang tanong ko. Bakit ka naliligaw? Kasi nga mahal kita. Mahal kita nung una pa lang kitang makita. At wala akong pake kahit mas matanda ka sa akin. Tsaka, hindi naman ganong halata eh. Ilan na ba naging ex mo? 6 na. Pero lahat yon immature. Puro pa baby pa. Kaya naisipan kong manligaw sa mas matanda. 3 na nga ang niligawan ko eh. Pero
Pinagbabasted lang nila ako. Sabi ko nga sa sarili ko, sa pang-apat na babaeng liligawan ko, pag nabasted pa ako, magbibigti na talaga ako. Kaya ikaw, kung ayaw mo akong makitang nakasabit doon sa puno ng mangga sa harap, huwag mo akong bastidin. Promise, mamahalin kita ng sagad at buong katapatan. Uy, tiradang basketball player yan ah. Sabi, hindi to bola. Totoo to. Mahal na mahal kita. Ang tagal ko na kayong nag-iisip kung paano ako lalapit sa'yo. Natatakot lang ako, baka isnabin mo ako. Pero ngayon nagkakausap na tayo. Hindi talaga ako magsasayang ng panahon para ma-prove ko sa'yo na handa kong gawin lahat. Mapatunayan ko lang na totoo tong pag-ibig ko. Kaya maniwala ka sana, Sabi. Mahal na mahal kita. Ramdam ko na hindi bahagi ng mental disorder ko ang pag-ibig na nararamdaman ko para kay Kaya. Pero hindi ko pa rin siya sinagot dahil alam kong mali. Hindi lang dahil mas bata siya sa akin, kundi alam kong mahal na mahal ako ni FR. Ilang beses niya na akong kinulit na pupunta raw siya dito. Miss na daw niya ako. Isang gabi, Kuya Bono, ay tinapat ko si FR. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa kondisyon ko. Pinadalhan ko pa siya ng mga litrato noong magpa-consult kami sa Department of Psychiatry ng ospital na yun sa Maynila. Pero ang reply sa akin ni FRI, alam ko na yan. Nasabi na sa akin ng mami mo. At ngayon, higit kailanman ang panahon para ipakita at ipadama ko sa'yo na nandito lang ako, higit na nagmamahal sa'yo. Pero FR, may mahal na akong iba. Alam ko na rin yan. At hindi kita pipigilang mahalin siya. Pero sana, ako pa rin ang pakasalan mo. Ayoko magpakasal, FR. Ayoko pa. Alam ko, pero handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka na. Naniniwala ako na gagaling ka rin. Malalagpasan mo rin yan. Kuya Bono, hinahamon ko ang sarili ko. Gusto kong patunayan na matatag at matapang pa rin ako gaya noon. Nilalabanan ko ang damdamin ko para kay Kaya kahit anong pangungulit niya, hindi ko pa rin siya sinagot kahit na gustong gusto ko na dahil mahal na mahal ko siya. Naniniwala akong kaya ko to. At hindi ako magagaya sa lola ko na nagpakamatay dahil sa emotional stress niya. Alam mo ba, Kuya Bono, na 27 years old daw si Lola nung isilang niya si Mama, pero ang tatay ni Mama noon ay 14 years old lang. Ngayon, higit kailanman ang panahon para patunayan ko sa papa ko na nagmana ako sa tibay at katapangan niya. Binasted ko si Kaya. Sinabi kong mahal ko siya pero delusion lang ang damdamin ko para sa kanya dahil sa mental disorder ko. Pero hindi ako 100% convinced, Kuya Bono, na bahagi lang talaga ng kondisyon ko yung damdamin ko para sa kanya. Alam ko, ramdam ko na mahal ko siya pero ayoko ring saktan si FR kahit pa hindi kasing tindi ng pagmamahal ko kay Kaya ang damdamin ko para sa boyfriend ko. Namatay daw si Lola dahil sa pagsupil niya sa sigaw ng puso niya.
Nagdesisyon akong huwag pakinggan ang puso ko at gagawin kong mas makapangyarihan ang isip ko. Madalas akong umiyak sa pakikipaglaban sa damdamin ko noon. Andyan lang dati si Kaya. Isang pinto lang ang pagitan naming dalawa pero pinili kong huwag na siyang makita. Hindi ako lumalabas kapag alam kong nandyan siya. Blinak ko na rin siya sa Facebook, pati lahat ng barkada niya. Nito lang July 2023, umalis na sina Kaya at Lola Mina dyan sa door 3. Nag-iwan ng maikling sulat si Kaya. Pinaabot niya sa mama ko. Ganito ang mismong laman ng sulat niya, Kuya Bono. Dear Sabi, sorry kung hindi ko nalaman kaagad ang sitwasyon mo. Sinabi lang sa amin ng mama mo kaya naunawaan ko na ngayon. Masakit sa akin ang lumayo sa iyo pero mahal na mahal kita at kailangan kitang tulungan. Hindi kami pinaalis ng mama mo. Nagkusa si Lola na lumipat na lang kami ng apartment. Zabi, lalayo lang ako pero hindi ka mawawala sa puso at isip ko. Hindi kita iniwan. Pero sa panahong pakiramdam mo nag-iisa ka, isipin mo agad na marami kaming nagmamahal sa'yo. Una na ang Diyos. Alam mo, nilalagay tayo ng Diyos sa sitwasyong nag-iisa tayo para maisip natin na nariyan lang siya. Kahit magagaling ang mga doktor mo sa Maynila, mas magtiwala ka sa Diyos na siyang magpapagaling sa'yo. Sabi ko sa'yo dati, hindi ako banal kaya umalis ako sa pagiging sakristan ko. Pero kahit ganito ako, malalim ang pagmamahal at tiwala ko sa Diyos. Sa mga pari lang ako nawalan ng tiwala at respeto. Alam mo naman, sirang-sirang pamilya ko. Buong-buo ako dahil nandyan ang Diyos at hindi siya nagkukulang sa pagmamahal na binibigay niya sa akin. Sabi, hiniling kita sa Kanya. Pinagdadasal ko lagi na gawin niya akong karapat-dapat para sa'yo. Pero syempre alam ko din na bata pa ako. Marami pa akong mas dapat unahin kesa sa pag-ibig. At ikaw, may boyfriend kang mahal na mahal ka. Bahala na kung sino sa amin ang ibigay ng Diyos para sa'yo. Ayoko basta na lang ako dilipas sa buhay mo. Gusto ko rin na balang araw, kung hindi man maging tayo, sana malaman mo na sa bilyong-bilyong tao sa mundo, may isang Hezekiah na sobrang nagmahal sa'yo. Ingat ka palagi at ipagdadasal ko araw at gabi na gumaling ka na sa pinagdadaanan mo ngayon. May God bless you, Zabi. Loving you, Kaya. August 7, nito lang nakaraang buwan, alas 4 pa lang ng madaling araw ay nakabihis na ako dahil darating si Papa para sunduin ako at siya namang kasama kong pupunta ng Maynila para sa check-up/therapy ko. Hindi na daw sila mag-i-stay. Aalis din daw kami kaagad. May kasama daw siyang driver na karelyebo niya sa pagmamaneho. Ang driver pala na yun, Kuya Bono, ay si FR, na nakita ko lang nung pasakay na ako ng Fortuner ni Papa. Siya noon ang nakapwesto sa harap ng manibela. Nagkatitigan kami. Nagulat talaga ako at ewan ko kung bakit bigla ko siyang na-miss. Hindi ako tumuloy sa pagsakay, sa halip ay umikot ako papunta sa pinto ng driver's seat. Binukas naman niya ang pinto at nagyakap kami ng mahigpit. Hindi ko rin napigilan ang pag-iyak ko habang kayakap ko siya
Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit ako naiyak ng ganon. Hanggang Lucena City, si FR ang nag-drive. Ako naman sa passenger seat sa tabi niya. Pinalitan siya ni Papa na walang ginawa kundi matulog sa likod mula Dait hanggang Lucena. Inutusan kami ni Papa na magsama ni FR sa likod dahil mas gusto daw niya mag-drive nang walang tao sa tabi niya. Naramdaman ko yung comfort and safety sa piling ni FR. Wala akong question o doubt sa pagmamahal niya pero hindi pa rin nawawala si Kaya sa puso ko. Maging sa isipan ko, until now, kahit na nagbayad ng napakamahal si Papa sa consultation at therapy ko, pero wala namang nagbago sa isip at damdamin ko para kina Kaya at FR. Nalilito pa rin ako. Mahal ko pa rin si Kaya, pero hindi ko rin kayang mawala si FR sa buhay ko. Pero sa kabilang banda, nag-i-improve ang maturity ko. Nakakatapos na ako ng trabahong bahay at nagagawa ko pang i-perfect ang bawat trabaho ko. Dati kasi hanggang simula lang ako. Si Mama na ang nagtutuloy. Nakikita kong masaya si Mama sa mga improvement ko at pati ang kwentong ito ay alam kong matatapos ko bago ko ipadala sa iyo, Kuya Bono. Pasensya na lang kung wala pang magandang ending, Kuya Bono, dahil ang totoo ay hindi pa rin ako handang mag-asawa talaga. Hindi na ulit binabanggit ni FR ang tungkol sa pagpapakasal pero walang araw na hindi niya ako chinat o tinawagan. Pinaparamdam talaga niyang nariyan siya at hindi niya ako iiwan. Si Kaya, wala na akong balita sa kanya. Minsan ay nakikita ko dyan sa kalsada ang mga kaibigan niya. Nagngingitian lang kami, nagkakawayan. Pero hindi kami nag-uusap-usap. Ayoko na kasi magkaroon ng balita tungkol kay Kaya at sa totoo lang, kahit ayaw ng puso ko, ay gusto ko na siyang kalimutan. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, pero kung ipapahintulot ng Diyos ay makapagpadala ulit ako ng part 3 pagdating ng panahon. Gumagalang at nagmamahal, Zabby. Kahugod na sabi, una sa lahat maraming salamat muli sa pagmamahagi mo ng part 2 ng iyong napakagandang kwento ng pag-ibig at napaka-interesting din. Pero I want you to know na hindi ako natutuwa sa sitwasyon mo ngayon. Mahirap talaga yung may karamdaman, meron kang problema, lalo na't clueless ka kung ano ito, lalo na't wala namang gamot pala. Well, anyway, ano bang pwede namin gawin kundi ang i-wish o ipag-pray na lang na sana maging okay ka na. You decided for yourself na patunayang kaya mo na paghariin o gawing mas powerful ang isip mo kesa sa puso mo. So, it's up to you. Pero pakiramdaman mo rin. And please, wag kang lumayo sa mama mo sapagkat she knows best. Kasi meron siyang idea kung base dun sa nalaman niyang kwento tungkol sa mama niya. And kapag hindi mo na talaga kaya, please tell your mom. Please tell everyone who cares about you na hindi mo na kaya. And mas gusto ko pa nga yung nagiging clingy ka sa mami mo. Maybe not everyone has to be independent from their parents talaga. So, please stay with your mom. Please stay with people who loves you most. Zabby, we wish you na sana maging okay ka na. And again, thank you so much. I'm deeply touched by your story. I know na seryoso din si Kaya sa'yo. But hindi pwedeng i-disregard syempre yung
matinding pagmamahal sa iyo ni FR. Mahirap talaga, and mag-i-expect na lang kami ng part 3 ng iyong kwento, Sabi. And again, maraming salamat, and please itry mo ring i-add sa mga solusyon mo ang sumangguni, hindi lamang sa mga eksperto, kundi sa Diyos. Gaya ng suggestion o ipinaramdam sa'yo ni Kaya. Okay? And again, maraming salamat. Samantala sa ating mga shoutout, hindi ata ako nakapag-post ng tungkol sa part 2 ng kwento ni Zabi. So, yung unang post na lang natin, doon tayo kukuha ng mga shoutout para dito. Unang post doon sa part 1 ng kwento ni Zabi. Meron naman tayong 22 comments doon sa post na ito. Doon sa part 1, so try nating basahin na lamang lahat. Unahin natin, Leon Grace Santos, Andres Kabakungan, shoutout to you. Ganun din kay Lilibet Balinsat Sabado, Jackie Lu Miguel, Jomar Tolentino Parbo. And ang ganda ng kwento natin, Sabi, excited, sabi ni Jomar. Jesse, thank you again Kuya Bono sa walang sawang pag-upload ng mga stories. God bless you too. Divine Concha, shoutout to you. Weng Bermejo, listening now Kuya Bono. Siyempre, no skip ads. Maraming salamat. Kahit hindi ko maintindihan at kanturis ang ads. Okay, ganun pala yun, ano? Thank you, Weng. And Mary Kinonga Pinaratok. Ayan, ito ba talaga yung apelyedo mo o pinagbabalik-baliktad mo na naman? Kinonga Pinaratok. Mary, shout out to you. Rialyn Pasco Mariano, wow, nakaka-excite naman ng part 2. Sana sila pa rin ni FR. Thank you so much, Kuya Bono. More power and God bless you too. Sweet Rose Cibitero de Pulero, shout out to you. Ganun kay Eileen Tabutol, Cherry May Palat, Melody Bautista Rodriguez Anderson, Destiny, at Lovely. Sana di na tumagal ang update ni Zabi. Ito na nga. Baby Jane Cabildo Manglay Domingo, Kuya Bono, sana may picture siya if gusto ni Miss Zabi. Well, actually, meron. Kaya lang, meron kasi siyang kakaibang sitwasyon eh. So, I don't think it's safe. Actually, binago ka nga din. Pinili ko na rin huwag banggitin yung pangalan ng ospital na pinuntahan nila sapagkat parang kinukontra niya kasi. Hindi ba? Well, anyway, Ginic, Nick Tignap. Ito yung inaantay ko, Kuya Bono, yung update ng kwento ni Zabi. Sino kaya sa tatlo ang nakatuluyan niya? Baby Jen Cabildo, tapos na pala. Marjan Pangilinan, shoutout to you. Also to Pangilinan family. Miracle, Joy, Barakaw Carillo. Sunod-sunod ang mga bagong papakinggan, Kuya. Love it! Thank you, mami ni Jayden. Happy kid Jayden. Ann Carpio Ignacio, yes, may bago naman akong mapapakinggan. Nagkwento mo, Kuya Bono. So excited mapakinggan ang kwento ng kahugot na si Sabi. Yan na lang mga kahugot. So antabayan na natin ang part 3 hopefully so soon. Ang ingay ng aking apo. At hanggang sa muli mga kahugot, stay healthy, stay safe, and God bless us all.